You know, for today's video, nagpapawisan, mainit. Preparasyon para sa pagpapintura ng drywall sa second floor. Yung dinrywall nila nung last week. So, tingnan po natin. So, dito po yung magtatabing kwarto. So, ito yung pipinturahan. Pero, preparasyon muna para sa drywall bago pinturahan. Kasi kailangan itago muna yung mga duktungan niya or mga rivet. Ito. Rivet. Itong duktungan. Kailangan nakatago ito. Pati dun sa taas. So, mamasilihan ko muna. Ang mga gagamitin ko, ito. Yung adhesive muna. Para may dikit. At may tago yung mga pinagribitan. Ito, epoxy ANB. All-purpose adhesive. Maliit lang yung binili ko kasi sumobra. Sayang naman. Madali lang naman bumili ng additional. Then, ito yung paghahaluan. Yung sumobrang Pison board or Hardiflex. Spatula. Saka ewan ko kung ano tawag dito. Basta pang spread ng masilya. Okay, ito ginagamit ko sa skin coat eh. Then pako para mabuksan itong adhesive. Paghahaluin lang naman to A and B. So ang portion niya 50-50. 50% na A, 50% na B. Ito yung mga pinagribitan saka yung maling rivet nila. Didikit ko ng epoxy ANB para maitago siya. At the same time para hindi gumalaw yung Hardiflex o yung drywall. Paghahaluin ko muna yung epoxy ANB first step. Ayan, bubuksan ko gamit yung martilyo. Ilang palang buksan, pwede yung spatula. Yun. Magkaibang kulay, isang pink, medyo pink, medyo isang cream. So 50-50 yung portion niya. So maghalo na ako dito. Kuha na ako. So imimix ko na yung dalawang A and B. Mixture lang naman siya. Parang naghahalo ng komento. Pagkahalo, pwede na lang siyang ilagay sa spatula. Then pwede nang ipahid dito sa mga pinagribitan. Ipapahid lang naman siya. Tapos scrap off lang yung mga sobra.
masilyahan or madikit ng epoxy primer, epoxy ANB. Yung mga pagitan naman, nalagyan ko ng epoxy ANB, yung mga pinagduktungan. Ito yan, mga pinagduktungan. Pati dun sa taas. Yan, magandang umaga muli sa inyong lahat. So bali, continuation lang to ng preparasyon dito sa drywall. Kasi may mga ibang rivet, hindi siya masyadong bumaon. Kaya hindi smooth yung pinaka-surface niya. Kaya pag minasilya mo siya, naka-angat yung pinaka-ulo ng rivet. Kaya ang gagawin ko, i-grinderin ko para mawala yung sobra niya. Para pag pinahiran ng epoxy, mas smooth siya. Ito yung gagamitin ko na pang-grinder. Ito, Inco Angle Grinder. Nabili ko ito noon pa nung nasisimula mag-construct yung bahay. Ang problema, wala yatang pinakabala or pinakataling. Check ko na lang muna. Tinesting ko siya. Hindi ako sure kung yung pangkat niya o yung disc niya ay pwede sa bakal. Kaya to be safe, di ko na muna siya gagamitin. Tatanong-tanong muna ako. So continue ko na lang yung paglalagay ng epoxy dito sa drywall, pati dun sa kabila. So ayan po, continuation lang ng preparation dito sa drywall. Kinuulang kasi yung epoxy ANB. Gumamit na lang ako ng epoxy concrete kasi kapiraso lang naman yun eh. Mga 1 metro lang. Ito ginamit ko. Epoxy concrete. Pwede rin naman yung epoxy concrete ANB. Kasi itong Hardiflex, made of fiber cement naman yan. So may semento rin siya. Okay, so kompleto na yung paglalagay ng mga epoxy dito sa magkatabing kwarto. Next step dyan, pag matigas na, isasanding lang ng sandpaper. Ito. Para ma-smoothen yung surface niya. Kasi medyo rough yan eh. Yung pagkakatigas ng epoxy, medyo magalas. So kailangan mo ng sandpaper para to smoothen the surface na tawag nila. Ayan, medyo smooth na siya. Next step niyan, lalagyan na ng skim coat. Taas. So lahat ng may epoxy, sasanding lang ang sandpaper. Lahat yan pati ito. Ayan, sasandingin ko rin yan mamaya. Ang portion na may lilihahin, yung pahaba natin, yung dugtungan. So, simple lang naman, konti-konti lang, himas-himas lang. So, pag medyo magalas, medyo diinan lang. Pag medyo smoothen na siya, light lang yung pag-scratch. Siyempre, kakapain mo siya para ma-feel mo talaga kung makinis na or hindi. So, pag kulang pa sa kinis, sanding paper pa rin ulit. Sandpaper. Yan, back to earth. Ito, bumili ako sa Shopee, yung pamihit ng grinder na wala kasi pamihit ng grinder eh. Yan, pinili ko siya. So, napalitan ko na rin yung pinaka-talim or disc ng grinder. So, ito na siya. Itong bakal. So, i-grind ko yung mga sobrang nakalabas na rivet. For the next step, papahiram ko na siya ng skim coat. Ito, nakapaghalo na ako ng skim coat. Super fine white. So, skim coat na lang naman ito. Then yung mga iba pa.
Pati itong merong tape, paper tape, skin coated din lahat yan. Then after skin coat lahat, saka malagyan ng tape, paper tape. Next step is nilihain. Ito, gamit ko sandpaper. Ang grit niya, hindi ko makita. 100 yata ito, hindi ko sure. Kasi yung medyo pino. Lilihain lang naman siya. Up, down, left and right. And after that, sasalitin nyo, kakapay nyo kung makinis na. Or may rough surface pa kailangan makinis. So, continuous lang lahat yan. Mula taas hanggang baba. You know, so it's painting time. So ang gagamitin kong pang pintura, itong Boysen Permacoat flat latex white. So ito yung magiging primer niya. Gamitan ko siya ng brush at roller. Ayan, dito lalagay yung paint. Pwede siyang dagdagan ng tubig. Kasi water-based naman to. Pag medyo thick o malapot yung paint. So, papahiran ko lahat hanggang sa baba. Kaya hinalo ko ng konting tubig kasi medyo malapot. So, templado na siya. Pwede na siyang ipahid. Sample na natin. Medyo malabnaw, hindi masyadong nahalo. Haluin ko pa muna. Maganda, mayroong sapin ito. Ayan yung karton para hindi madumihan yung flooring, especially pag may mga tiles na siya. So, ito yung pinaka-primer niya.
natapos ko nang ipinturahan yung drywall. Isang side pa lang naman. First coating pa lang yan. Tapos may konting imperfection yan. Nilagyan ko ulit ng skin coat. Then lilihain mamaya pag natuyo. Then another coat pa ng flat latex ng Boysen. So yun po, ito na yung drywall. So another coat ng primer, pwede rin po siya, or diretso coat na ng pinaka-top coat nyo. Sa inyo kung ano yung prepared yung pintura, kung gloss, semi-gloss, or satin finish. So natapos ko na yung isang side. Next naman yung kabilang side.